Hello, welcome to Blabbermouth, where we talk about random topics that no one cares about. Pero this time, it's something that you should care about, lalo na kung Filipino ka. Ako nga pala si Faye, and for today's episode, we are going to talk about judges o mga taong mapanghusga. So, if you find this topic interesting, huwag kang aalis at ipagpatuloy mo lamang ang pakikinig or panonood, whichever strikes your fancy. For today's episode, it's something different from the last ones kasi we will be joined by my friend Ricky and magtatanong siya ng mga questions through the phone and susubukan kong sagutin sila. Hi Ricky! Hi, Faye. So, ano ba yung mga tanong na naihanda mo para sa akin? So, first question. Ano-ano ang mga toxic Filipino trait na alam mo? So, ang unang pumapasok sa isip ko is misogyny. Kahit na parang, alam mo yun, 2024 na, pero iba pa rin talaga tingin ng mga tao sa babae. Hindi pa rin pantay yung tingin ng mga ibang Pilipino sa babae at sa lalaki. Meron pa rin yung prejudice or like may pag-aalinlangan sa mga kayang gawin ng babae. Parang kahit na sabihin na natin na progressive na tayo or meron na ngang changes na nangyari. Like, hindi na kasing strict noon na parang, ito parang pang babae lang, ito pang lalaki lang. Hindi na tayo ganon ngayon. Pero, di mapagkakaila na meron pa rin mga tao na ganun mag-isip. Sabihin na natin halimbawa nung presidential elections, like may mga nagsasabi na parang hindi nila ipoboto si Leni Robredo kasi hindi niya kaya gampanan yung responsibilidad ng pagiging presidente. Like, sinasabi nila na ang pagiging presidente ay isang trabaho para sa lalaki. Tingin ko hanggang ngayon, medyo maliit pa rin tingin ng iba sa mga babae. Like, that they're just there to be objectified even. Minsan pa, parang hindi na nila tinatago na meron silang hate or even yun nga, prejudice against sa mga babae. Actually, marami pa akong malilist down. And isa pa na parang toxic trait na napapansin ko sa mga Filipino is the utang na loob mindset. Alam mo yun, parang I get na parang maganda yung sentiment ng pagkakaroon ng utang na loob. It focuses on pakikisama eh. Pero sometimes it gets to the point where it gets abused in some way. Yung utang na loob na concept ginagamit na lang ng iba para makakuha ng something in return. Which is so twisted. Kasi kaya ka nga tumutulong sa ibang tao because you want to. You offer help because you want to. Not because you're expecting something in return. Just because may ginawa ka para sa ibang tao, hindi sila obliged na gumawa rin ng something for you if they don't want to. Hindi dapat yun yung maging goal mo kung bakit ka tumutulong sa ibang tao. Dapat hindi mo iniisip na makakakuha ka ng something in return. Kasi that's not the point of helping others. I think it's something that we should like try to lessen within society because it's twisting the thought of helping other people. And something that's very personal to me is body shaming naman. Isa pa sa mga toxic traits ng mga Filipino. Like, yung mga comments na, uy, tumaba ka, yung mga ganun. Pero, hindi lang din yun yung mga napapansin ko with regards to body shaming. Like, ang hilig ng mga Pilipino na manghusga ng itsura ng ibang tao. Parang, kunyari, may makikita sila na picture on social media, on Facebook, ganun. Tapos, parang i-judge nila, ipo-point out nila yung mga flaws na meron sa isang tao. Kunyari, pango yung ilong mo, ganun. Parang ipapamukha pa nila sa'yo yung something that you might be insecure about. Tapos naman, kung susubukan mong baguhin yon to fit their standards, parang kunyari, ipaparitoke mo yung ilong mo, ganun-ganun, may masasabi at masasabi pa rin sila. And it's something that's so annoying. Ewan ko, nakakairita yung ganun, di ba? Parang, saan ka lulugar? Like, kung may quote-unquote pangit sa'yo, kukutsain ka nila for that. Tapos, kung susubukan mo namang baguhin yon, may masasabi pa rin sila. So, parang, you never win in any situation eh. Parang, ang hirap i-please ng mga tao. Even though, wala namang silang karapatang magbigay ng comments about your body in the first place.
ang antiquated or like ang old-fashioned ng mga Pinoy when it comes to beauty standards. Like kung may mga babaeng sumasali ng pageants na medyo on the chubbier side, parang ma-judge sila ng iba kasi that body for them is not fit to be a beauty queen or something. Tapos, isa pa, last one is yung pagiging mapamuri or self-righteous. Ang daming self-righteous Filipinos. Like, alam mo yun, feeling nila wala na silang nagagawang kasalanan. Ang hilig nilang mamulis ng mga ginagawa ng ibang tao. Parang, I don't wanna sound offensive, pero maraming yung mga very religious Christians that think that what they believe in is the law. Or parang hilig nilang i-push or itulak yung paniniwala nila sa ibang tao. Kahit na, alam mo yun, hindi naman tayo pare-parehas ng paniniwala. They think they're better than other people. Parang hindi sila nagbibigay ng kalayaan sa ibang tao na gawin yung gusto nila. And yung actions pa niyon are things that don't even hurt them in the first place. Parang gaya na lang ng divorce, yung usapang divorce. Parang ang dami nilang nasasabi. Yun. Tapos, the LGBTQIA plus community, parang iba na agad yung tingin ng ibang religious people sa kanila. Just because it isn't in the Bible doesn't mean they're lesser humans than we are. Parang ganun. Wala tayong karapatan husgahan yung ibang tao because hindi tayo pare-parehas ng paniniwala. So, ano ba yung susunod na tanong? Sa tingin mo, paano kaya ito nagsimula? Saan kaya ito nag-ugat? Isang sagot, kolonyalismo. Next question. Charot. Pero anyways, yeah, I think lahat ng mga to or most of the traditions or values na meron tayo ngayon bilang mga Pilipino, nag-ugat sa kolonyalismo. Sa daang taon na sinakop tayo ng iba't ibang mga bansa, gaya ng Spain, US, Japan, ganun. Parang all of their beliefs, lahat ng mga paniniwala nila, lahat ng mga practices nila, parang na-adapt na natin as Filipinos. Gaya nung utang na loob. Sabihin na natin, kunwari yung US, yung white man's burden. Parang ang pinaparating nun, we should be thankful for them kasi tinulungan nila tayo na mag-progress as a society. Parang pinapamukha kasi ng white man's burden na kung hindi tayo tinulungan ng Amerika, parang mananatili tayong mangmang at barbaric. And additionally, parang, yun nga, dahil tinutulungan nila tayo, dapat tulungan din natin sila pabalik. Parang ganun, dapat pagsilbihan din natin sila kasi nga, tinulungan nila tayong mag-progress. So, parang ganun yung concept ng utang na loob, na dahil tinulungan ka ng ibang tao, kailangan tumulong ka rin pabalik. So, isa pa, yung sa beauty standards. Siguro, if hindi naman nadala ng mga, kasi di ba tayo mga Pilipino, parang yung beauty standards natin, nagbe-base sa Western beauty standards. Like, kung maputi ka, maganda ka. Kung matangos yung ilong mo, maganda ka. Matangkad ka, maganda ka. Diba? Ganun yung standards nila sa beauty. It's westernized. So, kung hindi naman nadala ng mga mananakop natin yung beauty standards nila dito sa atin, siguro hindi naman magiging ganun. Yung tingin natin sa ibang tao, hindi tayo ganun mang-judge ng ganda ng ibang tao. O yung pagiging self-righteous ng mga very religious people, nadala rin yun dahil sa kolonyalismo. Kasi kung hindi naman nila dinala yung religion nila, hindi naman nadala yung Christianity dito sa Pilipinas, hindi naman natin malalaman or hindi tayo mai-impluwensyahan ng mga values na nakabaloob sa Bible. Alam mo yun? Lahat ng mga napapansin kong toxic practices or values or traits na meron tayo, dahil sa kolonyalismo. Di ko alam kung may sense or may point pang pinagsasabi ko, pero yun yung sagot ko sa pangalawang tanong. And yeah, I think that colonialism is the root of all these evil. Charot. Next question. Mayroon ka na bang naging karanasan sa mga taong gaya nila?
So, actually, yeah, may mga karanasan ako, personally, sa mga taong mapangusga na gaya nila. So, actually, noon, medyo payat ako eh. Parang mas payat ako compared to ngayon. Maraming nasasabi, lalo na yung mga close relatives ko, ganun na, ayun nga, tumaba ako. And, I don't know, as much as gusto kong maging body positive and i-embrace na ganito yung itsura ko ngayon na I look um, fatter than usual, parang nahihirapan ako kasi kahit na um, alam kong dapat hindi ako magpadala sa mga sinasabi nila tungkol sa akin, syempre, nagiging insecure pa rin ako dahil nga sobrang ingrained sa atin yung pag-nitpick or point out ng mga characteristics ng ibang tao. Parang hindi na talaga maiiwasan yun. And actually, karamihan ng experiences ko are like observations online din. Dun sa misogyny, nasabi ko kanina na parang yung iba, hindi na nila tinatago na ayaw nila or parang may hate sila towards women. And one example is, meron si Joanna de Mafelis. She was a Filipina na parang pinatay sa ibang bansa tapos nilagay sa freezer. And that's so morbid, right? It's a very serious topic. Maraming mga OFW na parang pinapatay sa ibang bansa tapos hindi nabibigyan ng hustisya, which most are women, I think. Meron yung issue na yon noon na may pinatay na Pinay sa ibang bansa and nilagay sa freezer. And yung iba, nakaramihan mga lalaki, ginawang joke yon. Meron yung phrase na kumalat na parang ang mga babae hindi dapat nagbibigay ng opinion or something like that and dapat tinatago lang sa freezer. That's a real thing. May mga nakita kong ganun online. And like, that's so infuriating. It's so frustrating. Nakakainis, nakakairita na grabe, hindi na nila tinatago yung disdain or yung hate nila towards women. Parang hindi nag-iisip. Hindi mo ba naisip yung parang gravity nung sinabi mo? Like, sure, maybe for others, dark humor yun, pero it's not something that you should joke about because it's a real thing that happens to people, man. Nangyayari yun sa mga kababayan mo na nasa ibang bansa. And here you are making comments like that. I don't know. Parang grabe lang talaga yung liit ng tingin nila sa mga babae. Sa iyong palagay, mababago pa kaya nila ang ugali o kasanayan na ito? Maaaring oo, maaaring hindi. I mean, some people are open to change. Alam mo yun, parang open sila sa pagbabago. Open sila sa mga suggestions. They are willing to learn. So, kung ganong klaseng tao yung iba, pwede pa sigurong mabago or ma-impluensyahan. Pero, meron rin kasi yung iba na matigas yung ulo. And ayun nga, nakasanayan na natin. It's deeply ingrained in our culture. And mahirap nang baguhin yung nakasanayan mo. Marami ring mga tao, maraming mga Pilipino na hindi open sa suggestions and sa change, and they stick to what they believe in even though it might be crooked. So medyo in between ako doon. As much as I want to be hopeful, parang medyo alanganin din talaga na mabago pa yung mga toxic traits na to. Kasi ilang taon na yung lumipas and kung iisipin mo, sana parang may progress na or maging progressive na tayo pero hindi pa rin eh. So, maybe not. And last question? Ano ang iyong mapapayo sa mga individual na nakikinig? Ang mapapayo ko lang is sana maging open-minded tayo. Yan. Buksan natin yung isipan natin. Huwag tayong makulong sa mga antiquated na paniniwala natin. Parang parte na yun ng buhay ang magbago. So, sana maging open tayo sa ibang mga way of thinking. Isa pa is mind your own business. Parang ang dami kasing ang hilig mamulis nga ng ginagawa ng iba. Bakit mo pa kailangang pakialaman yung buhay ng iba kung may sarili ka namang buhay? Alam mo yun? Live your life. And don't meddle with other people's lives. Lalo na kung hindi naman nila hinihingi yung opinion mo. Lastly is, gaya nga sa kanta ni Harry Styles, treat people with kindness.
wala namang bayad yung pagiging mabait. Hindi naman ganun kahirap maging kind sa ibang tao. Like, wala namang mawawala sa'yo kung itrato mo ng maayos yung kapwa mo, di ba? Treat others the way you wanna be treated, ika nga. Parang, ang hirap na nga ng buhay para sa ibang tao, tapos dadagdag ka pa. Alam mo yun, hindi mo alam yung pinagdadaanan ng ibang tao eh. So, as much as possible, parang maging mabait ka sa lahat ng tao. So, the best way you can deal with other people is to be kind to them. So, ayun lang. Thank you, Ricky. Welcome! So, ayun. Sana may natutunan kayo sa episode na to. Kayo ba? Meron ba kayong mga kilalang judgmental na kailangan ng tumigil at magbago? Charot. Pero kidding aside, that's all for today. Sana ay nag-enjoy kayo sa pakikinig. Goodbye and stay peculiar.